Ang Magnolia Chicken Templados pala ay isa doon sa mga teams ngayon na sumusubok na kumuha dito sa rights ni Mikey Williams mula sa TNT Tropang Giga. Alam na natin yung matagal at komplikadong kwento ni Mikey dyan. Pero ito raw Magnolia Chicken Templados ay hindi nawawala ng pag-asa na baka sakaling magkaroon sila ng kasunduan nitong TNT pagdating sa kontrata ni Mikey. If ever na mangyari yan, magiging malaking bagay ito para dito sa katropa dahil gusto nila siguraduhin na mawala na sa kanila si Mikey para makamove on na makuha si Berfit o kaya si Bolik. Sa panig ng Magnolia, maliwanag naman kung ba't gusto nilang makuha si Mikey kahit sabihin ng iba na very risky move yan. Unang-una, itong si Mikey Williams, alam natin na parang Paul Lee yan kung umiscore. Mas magaling pa nga actually sabi ng ibang mga fans. Kung titignan natin, ang Magnolia kinakailangan ng scorer dahil minsan meron silang tinatawag na scoring drought at nangangailangan talaga ng puntos. Kapag nandiyan si Mikey Williams, isipin mo na lang yung backcourt mo. Kung meron kang Mark Barroca, meron kang Jerome Lastimosa, Mikey Williams at Paul Lee. Ang tanong naman ng karamihan ngayon, sino naman kaya ang pwedeng ibigay nitong Magnolia para dito kay Mikey? Well, pwede nilang ibigay ito si Calvin Abueva. At ito naman si Abueva, pwedeng i-trade ng TNT dito sa Converge para makuha ito si Jeyo Ambohot o kaya ito si Shawnee Winston. Kaya yan ay isang pwede nating makitang resulta ng ganitong klaseng trade. Just in case matuloy yan, masasabi natin na magiging maganda ang resulta nito sa panig ng TNT, Magnolia at ng Converge kung sakasakali. Kaya ito siguro isa doon sa proposal na gustong gawin ng Magnolia Chicken Templados ngayon. At kung yan ay matutuloy, masasabi natin na balance ito at talagang yung mga teams na involved ay makikinabang lahat. Kaya ito sa tingin ko hindi magiging problema pagdating sa approval ng PBA. Sa panig ngayon, itong Northport Batangpier naman ang nakikita ng karamihan ay medyo mahihirapan silang makaabante dito sa Governors Cup. Hindi yan dahil sa kakulangan ng talent pero ang problema talaga dyan, nakikita na natin na mukhang itong kanilang lineup talaga ay kulang sa big men. At mukhang may bad news pa dyan dahil baka nga itong si Navarro i-trade sa San Miguel. Kaya sa tingin ng karamihan mukhang itong Northport ay talagang pabagsak ang laro. At ang isa pang balita ito si Arvin Tolentino baka ma-trade na rin. Kaya yan ang inaabangan ng marami. Marami nang hihinayang dito talaga sa lineup ng Northport Batangpier. Tandaan natin, noon nandyan si Jamie Malonzo, si Greg Slaughter, itong si Troy Reich, and of course itong si Xavier Lucero. Yung mga very promising players nandyan talaga si Ben Adamos. Pero either umalis yung mga nabanggit katulad ni Slaughter at ni Reich o di kaya naman ay tinrade nila katulad dito si Lucero at si Adamos at si Jamie Malonzo. Kaya hindi na nakapagtataka na walang consistency ang performance ng Batangpier. Ngayon, kung titignan natin ngayon, meron pa naman sila mga okay na players katulad nila Tolentino, si Bulanadi, si Joshua Monson. Kaya lang alam natin na malamang matrade din yan pati na ito si Evan Nel kung gaganda ang performance niya dito sa PBA. Sa ngayon, ito si William Navarro at si Cade Flores malamang matrade na rin. Kaya iyan ngayon ang pinoproblema ng mga fans dahil sa tingin nila dapat itong Northport ay hayaan na manalo. Sa ngayon, nakikita rin natin na itong Batangpier. Okay naman yung import nila. Maski nga pinalitan nila, okay din. Pero mukhang hindi malayo ang mararating nila dito sa conference dahil meron na namang mga trade na binabalak. At hanggang hindi ito nababago, masasabi natin kahit sinong player ang ilagay mo sa Northport o kung sino man yung madraft nila, walang magiging pagbabago sa kanilang sistema dahil yung kanilang mga pagtitrade ay ganun pa rin katulad ng dati.